of Calvary. So tingnan po natin dito sa John chapter 20. Pag-aralan po natin yung isang karakter sa Bible na apostol ni Jesus, si Thomas. Amen? Amen. Pag sinabi pong Thomas, ang unang pumapasok sa ating isip is the doubter. So, tingnan po natin dito sa John chapter 20, beginning verse 19. May kasaysayan po dito na naganap after Jesus was died on the cross of Calvary at siya po ay nilibing ng 3 araw. At dito po sa bahaging ito ay pang-anim na appearance ni Jesus nung siya po ay nagpakita kay Tomas. Pero tingnan po natin yung tema ng kwento. Ang titignan po natin ito, not only Thomas is the doubter, but who is the character of Thomas? At ano ang dahilan bakit nangyari sa buhay ni Tomas na siya po ay pinagdudahan ng tiwala sa Panginoon? So tingnan natin po rito sa 19 ng John chapter 20. Let's all stand together. Basahin po natin ng tuloy-tuloy. Sige po, at tayo po tayo. Basahin po natin ng may respeto ang salita ng Diyos. Ganito po ang nakasulat, chapter 19. Then the same day, at evening, being the first day of the week, after Jesus was died on Friday, at 3 days na siya po ay nakalibing, ay sabi rito sa verse 19, the same day evening, being the first day of the week, when the doors were shut wherein the disciples were assembled, for fear of the Jews, came Jesus and stood amidst the saying unto them, peace be unto you. Verse 20. And when he had so said, he showed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Amen. Biglang nagulat sila nung sila ay nagtitipon na sarado ang pinto. Biglang pumasok si Jesus with glorified body at sila'y binati, no? At sila'y nangagalak nung makita nila si Jesus sa harapan nila dahil nabuhay. Pero nakakagulat talaga ito. Siyempre patay na yung tao, biglang nakita mo sa harapan mo. So verse 21, then said Jesus to them again, peace be unto you, and my Father has sent me, even so sent I you. Verse 22. And when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Verse 23, whosoever sins ye remit, they are remitted unto them. And whosoever sins ye retain, they are retained. Verse 24. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. Amen. Ito kasi problema kay Tomas, laging absent. Kaya kayo pa absent tayo sa simbahan. Wala kayong alam, anniversary na pala natin. Amen. Sabi ng Bible na si Thomas po ay wala ng time na yon nung nagpakita si Jesus. Verse 25, the other disciple therefore said unto him, binalita nila kay Thomas, we have seen the Lord. Sabi nila, nakita namin ang Panginoon. Binalita nila kay Thomas. But said unto them, except I shall see in his hands the print of the nails, and put my fingers in the print of the nails, and thrust my hands into his side, I will not believe. Verse 26. And after 8 days again, his disciples were within, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, peace be unto you. Yun ang nakakatakot, no? After 8 days, no? Biglang dumating si Jesus na nandoon na si Tomas. Amen? Eh siyempre, alam ni Jesus na si Tomas ay nagduda, kaya sabi niya, Tomas, tika dito. No? Nakita niya yung kanyang daliri. So, verse 27, then said he Thomas, reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hands, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. Verse 28. And Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. Amen. Siyempre,
namatog sa takot si Tomas eh. Nung nakita niya si Jesus, ay siya'y nangatog sa takot at ang sabi niya, "My Lord and my God." Amen? Verse 29, Jesus said unto him, "Thomas, Thomas," sabi ni Jesus, "because thou hast seen me, thou hast believed." Dahil ba sa nakita mo ko, naniwala ka? Blessed are they that have not seen and yet have believed. Verse 30. And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. Amen. Verse 31. But these are written that you might, sabi po tayo, but these are written that you might believe that Jesus is Christ, the Son of God, and that believing you may have believed through His name. Let's pray. Tayo may manalangin. Gracious Heavenly Father, we continue to praise and give thanks to your name, O Father. Salamat po sa lahat ng iyong salita na patuloy na amin pong pinag-aaralan at nagbibigay muli sa amin ng karunungan at kalakasan sa amin pong buhay bilang Kristiyano. Pagpalain mo po ang umagang ito, hayaan mo na ang bawat mensahe mo ay lalo namin maunawaan at ma-encourage kami na lalo kaming mag-igting na maglingkod sa iyong gawain, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, mas mapapalad ang mga taong hindi nakakakita, ngunit sumasampalataya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at turuan mo po kami, increase our faith, O God, at hayaan mo luwalhatiin mong iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Ito po aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po tayo po. Alam nyo, nakita ko po sa kasaysayang ito kung bakit pinag-aralan ko, bakit gawin na lamang ang pagkadismaya ni Tomas. Nung mabalitaan niya na si Jesus ay nabuhay at hindi kagad siya naniwala. Kung ating pong titignan sa kasaysayan, itong pangyayaring ito ay pang-anim na appearance ni Jesus mula nung siya ay namatay. Alam niyo, yung una po ay nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ang nangyari po sa mga followers ni Jesus, makinig kayo mabuti, yung mga disipulo, most especially mga disipulo ni Jesus, ay malaking pagkadismaya ang kanilang nararamdaman nung si Jesus ay namatay. Pero kung titingnan natin sa kasaysayan, si Jesus ay hindi nagkulang ng paalala sa mga disipulo niya na siya ay papasok sa Jerusalem hindi para ipagbunyi lamang at ipagbigay karangalan, kundi ang pagpasok niya sa Jerusalem ay pagpasok sa kamatayan. Nalala niyo sa Matthew chapter 21, na after na siya po ay papasok sa Jerusalem, ay sumakay siya sa batang asno at nagsisigawan ng mga tao, "Hosana, anak ni David, ang hari na napalito, Hosana the King," no? At siya binuhat ng mga tao, at yung mga tao ay naglagay ng ng balabal nila sa lupa, no, at ano sila ng palaspas. Kaya yung Katoliko may mga palaspas eh, na parang si Pope, no? Ang bihira yung mga tao, no? Nang dumating si Pope, nagiiyakan yung mga tao. Si Jesus, habang siya'y pinagbubunyi, ang kanyang puso ay nakatingin doon sa Kalbaryo ng krus. Alam niya yung pagpasok niya sa Jerusalem ay pagpasok sa kamatayan. In fact, makikita natin sa John chapter 12, bago siya pumasok, no, sa John chapter 11, alam natin yung kwento na binuhay niya muna si Lazarus. Right, amen. Kaya nung John chapter 12, nung siya inimbitahan ni Mary, ay binasag ni Mary yung ointment, at lahat ng mga Hudyo, mga Pharisees, ay pumupunta sa bahay ni Martha at ni Mary, na kapatid ni Lazaro, upang makita si Jesus, hindi lamang si Jesus, maging si Lazarus, sapagkat alam ng buong Hudyo na si Lazarus ay hindi lang simpleng namatay, kundi nilibing na 4 na araw. Amen? So, ibig sabihin, 4 na araw siya'y nabubulok na at binuhay ni Jesus. Kaya lahat ng mga Hudyo, lahat ng mga followers
leaders ng mga Pharisees and Sadducees ay nagsipag baliktad sila. Sila'y sumampalataya kay Jesus dahil hindi lamang kay Jesus, kundi nakikita nila si Lazarus na nabuhay. Kaya ito pong pagpasok niya sa Jerusalem, ay pinaalalahanan niya ang kanyang mga alagad na sabi niya, pupunta ang anak ng tao sa Jerusalem, hindi lamang parang ipagbunyi, kundi siya'y papatayin sa krus. Pero sabi niya, remember, babangon ako mula sa mga patay. Siya'y babangon. Pinaalalahanan niya sa John chapter 13, alam natin ang kwento, siya'y tumayo. Nire-reveal po natin para ma-emphasize natin ang nangyari. Bakit si Tomas ay gano'n na lang ang kanyang pagkadismaya. John chapter 13, tumayo si Jesus at kinuha niya yung bangko, yung isang planggana maliit, at inugasan niya yung mga paa ng kanyang mga alagad. At ang sabi niya, love one another. This I knew, the new commandments that I will give unto you, magmahalan kayo. Sapagkat pinaalalahanan niya ang kanyang mga alagad na sabi niya, the shepherd, ang shepherd ay huhulihin at magkakalat ang mga tupa. Alam ni Jesus na itong mga alagad niya ay madidismaya sa mangyayari, na siya'y tatakpin at huhulihin sa Gethsemane. At ganun nga nangyari nung siya ay nasa Gethsemane. Di ba naalala natin yung kwento na tinagpas ni Pedro yung tenga ni Marco? No? At nagtataka yung mga alagad, Panginoon, bakit pinapayagan mo mangyari ito? Sabi ng mga alagad niya, kaya sabi niya dun sa Gethsemane, manalangin kayo at para wag kayo mahulog sa tukso. Sabi niya, the spirit is always willing but the flesh is weak. Sapagkat narito na, darating na ang kingdom of darkness. Huhulihin ng shepherd, magkakalat ang mga pastor. Huhulihin ng pastor, magkakalat ang mga tuba. Kaya nung dumating si Judas, na binati si Jesus, alam natin ang kwento na si Jesus ay dinakip. At alam natin nung nasaksihan ng mga alagad na si Jesus ay inaresto at nakita isa si Tomas na nakasaksi sa kahindik-hindik at kalunos-lunos, kalagim-lagim na nangyari sa kalagayan ni Jesus. Nakita niya kung paano si Jesus ay dinakip at siya ay inalipusta, sinampal, tinalian ng mata, at mula nung gabi sa Gethsemane, wala na siyang tulog, hinarap siya sa kay Caiaphas at siya'y pinaglaruan, are you the sons of God? At siya'y sinampal, niruaan sa mukha. Nasaksihan ng mga disipulo yun. At yung ibang mga disipulo ay nagtago sila kasi ang order po ng Jew, ng mga Hudyo, lahat ng mga kasama ni Jesus is under arrest. Kaya po nung mangyari yun, hanggang si Jesus po ay dilitis kay Pontius Pilate, kay Pilato, no? At siya'y hinatulan ng kamatayan at siya po ay ipinalit sa isang magnanakaw na notorious public enemy number 1 during that time, the day of Jesus, is si Barabbas. Alam niyo, kahit si Pontius Pilate, ayaw niya si Jesus mapako sa krus eh. Kasi yung asawa niya na naginip, sabi ng asawa niya, huwag kang makialam sa taong yan, sapagkat yung taong yan matuwid. Kaya si Pontius Pilate, gumawa siya ng paraan na si Jesus ay i-release. Kasi nakita niya si Jesus, walang kasalanan talaga si Jesus eh. Dahil lang sa pagkaingit ng mga Hudyo, ay sinulsulan yung mga tao na si Jesus ay ipako sa krus. Ang ginawa ni Pontius Pilate, sabi niya, ayon sa inyong tradisyon, tuwing araw ng fiesta ng mga Hudyo, ay nagpapalaya kayo o nag-absuelto kayo ng isang bilanggo. So sabi niya, gagamitin niya yung paraan na yun para si Jesus ay ma-release niya. Namili si Pontius Pilate ng isang number 1 o isang tao na hate na mga Hudyo. Pinili niya si Barabbas na inaakala niya na pag si Barabbas ang ipinatay niya kay Jesus, i-reject ng Panginoon ng mga tao si Jesus at si Barabbas. Si Jesus ay palalayain. Pero nagulat si Pontius Pilate nung hinarap niya si Barabbas, mas pinili ng mga tao
na patayin si Jesus at palayain si Barabas. Kaya si Tomas po ay gano'n na lang ang kanyang pagkadismaya nung nakita niya na hindi man lamang pinagtanggol ni Jesus yung kanyang sarili sa mga makasalanan. Pero makikita natin dito na si Jesus ay nagbigay ng remind na ganito ang mangyayari sa kasulatan. Kaya ito po sa nung mamatay si Jesus at nilibing, yung mga alagad po ay nagtago. Kanya-kanya silang tago, kanya-kanya silang nandoon sila sa lower ground. Kasi hinahanap sila ng mga Hudyo. Sabi ng mga Hudyo, wala na yung tagapagligtas ninyo. Wala na yung sinasabi ninyong Mesiyas. Nasaan na yung Mesiyas? Nakalibing na nga 3 araw nang nakalibing. Pero dito sa first appearance si Jesus, when He was resurrected, i-reveal lang po natin, nung si Mary Magdalene, alam po natin si Mary Magdalene, ay pumunta doon sa sepulchre, sa grave ni Jesus upang tignan yung kalagayan ni Jesus. Kasi yung mga Hudyo po ay nag-utos sila kay Pontius Pilate na magpadala ng mga gwardya para bantayan yung grave ni Jesus, yung libingan niya. Baka daw nakawin ng mga apostol at sabihin na buhay. So abang nagbabantay po yung mga guard ni Pontius Pilate, biglang lumindol ng napakalakas. At sila'y nagtakbuhan, nakita nila yung angel. Sa John chapter 20 po ay sa Matthew 28 po, sa Matthew 28 makikita po natin na sila po'y nagulantang. Nakita nila yung anghel na binuksan yung malaking bato na nakalibing si Jesus. Itong si Mary ay walang kamalay-malay. Si Mary Magdalene, alam natin si Mary Magdalene, yung isang babaeng prostitute na 7 demons ang pinalayas ni Jesus. Ganoon na lang kamahal niya si Jesus. Siya yung babaeng nagbasag ng ointment na napakamahal. Na pinuntahan niya si Jesus, alam niyo kung bakit? Kasi yung mga apostol po hindi makalabas. Dahil alam nilang wanted sila. Si Mary po'y pumunta at nung makita niya na bukas yung libingan, the first resurrections of Christ, He was appeared to Mary. Sa John chapter 20, umiiyak si Mary. Umiiyak siya at nakita niya na merong lalaki doon sa loob ng grave. Sabi ng lalaki, Mary, sabi niya, Robino, Panginoon, ikaw ba yan? Sabi ni Jesus, sabihin mo sa mga alagad na nabuhay ako muli. The first appearance of Mary. Kaya si Mary po ay tumakbo kay Peter at si Pedro ay tumakbo doon sa libingan. Pero hindi na abutan ni Pedro si Jesus doon sa libingan. Nakita niya lang nakatubig. The first appearance. The second appearance of Jesus nung sa Jerusalem po ay yung mga alagad po sa Matthew 28 na nagtitipon-tipon sila na nakapagbalita si Mary na nabuhay na si Jesus, hindi sila makapaniwalang nabuhay si Jesus. No? Sabi nga, the second appearance, the woman of Jerusalem, follower of Christ, they came with these pieces of ointment, yung si Joanna, si Salome, si Mary na nanay ni Jesus ay pumunta doon sa libingan. Nag-uusap-usap sila, hindi pa nila alam na yung balita ni Magdalene, Mary Magdalene na nabuhay si Jesus. Ang plano nila, puntahan si Jesus upang bisitahin at yung, ayon sa kanyang tradisyon, bidala sila ng ointment. Nagulat sila, habang nag-uusap sila, sabi nila, panay babae sila, paano natin mabubuksan yung bato? Walang magbubukas ng bato para puntahan si Jesus. Nung pagdating nila doon, nagulat sila, bukas na yung bato. Kaya sila'y tumakbo at nakita nila mayroong 2 lalaki na anghel ng Diyos ang sabi sa kanila, bakit nyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Naalala natin yung kwentong yun? Kaya sabi ng 2 anghel, bumalik kayo sa mga disipulo. Bakit kayo nauna? Mga babae, no? Tapang, no? Yung mga disipulo nagtatago. Sabihin niya sa mga disipulo na nabuhay ang Kristo, ang Mesiyas. Kaya nung bumalik sila doon sa mga disipulo, hindi makapaniwala itong mga disipulo.
Baka imahinasyon lang yan. Kayo kasi mga babae, mahilig kayo sa imahinasyon. Right. Sabi nung apostol, no? Si Jesus na buhay, pambihira. Are you crazy? Sabi nila, anak, kayo ba'y nahihibang? Pero nakalimutan nila na sinabi ni Jesus na mabubuhay siya. And the third appearance of Jesus, no, the first appearance was Mary Magdalene, and the second appearance ay yung tatlong babae na nag-discover na bukas na yung pinto, yung bato. The third appearance, yung pangatlong pagpapakita ni Jesus, yung dalawang lalaki ni si Cleopas na naglalakad doon sa Emmaus. Yung dalawang disipulong ito ay malungkot sila na nagkwentuhan. Di ba 3 araw nang lumipas, naalaala ko itong Jesus, ating Panginoon, ay babangon daw. Umaga na yon. Magtatanghali na ng linggo. Hindi nila alam yung nangyari na. Habang sila'y nagchichismisan, biglang dumating si Jesus sa likod nila. Sabi ni Jesus, ano yung pinagchichismisan nila? Pero hindi siya nakilala. Sabi nga ng Bible, at tinakpan ng Panginoon ang kanilang mga mata, hindi nila namukhaan na si Jesus ang kanilang kausap. Kaya malam niyo pagkakilala kay Kristo, biyaya yan eh. Tama. Amen. Amen? Maraming tao ngayon, share mo ng Bible, ng Gospel. Hindi pa rin maintindihan ang kaligtasan. Kasi tinakpan ng Panginoon yung kanilang mata sa kadiliman. Biyaya ng Diyos na tayo maligtas. Dati naman, wala rin tayong alam sa kaligtasan eh. Right, tama. Kaya sabi ni Jesus, ano ba yan pinagchichismisan ninyo? Pwede bang makisali? Ano sabi na? Sinasama rin lang po natin ha. Sabi nila, taga saan ka ba? Are you a stranger? Hindi mo ba alam yung nangyayari, yung itong panahon na to, itong Jesus na pinako nila sa krus, ay nagsasabing Mesiyas na tagapagligtas, na mabubuhay. Eh hanggang ngayon, wala pa naman, linggo na ngayon. Habang naglalakad sila, sabi ng Panginoon, oh faithless generation. Pinaliwanag niya, hindi nyo ba alam na ganito ang sabi ng kautusan? Hanggang dumating sila sa bahay ng hapon, at sabi nila, nagpaalam si Jesus, sabi niya, sige, iwanan ko na kayo. Sabi ng Panginoon, sabi na, hindi na alam si Jesus, sabi niya, dito ka na matulog, hapon na eh. Ang ginawa ni Jesus, pumasok siya, kumain sila. Nung binuksan, yung tinaas ni Jesus yung tinapay, signature kasi ni Jesus, yung manalangin bago kumain. Signature ng Kristiyano yan. Nung binuksan ni Jesus, yung pinutol niya yung tinapay, nabuksan ang kanilang mga mata. Sabi nila, Panginoon, doon nila na-realize na si Kristo pala ang kasama nila sa haba ng road of Emmaus. Ang third appearance ni Jesus. At itong mga alagad ay tumakbo ulit doon sa mga the same na apostol. Sabi na, totoo yung sinabi ni Mary, nabuhay talaga ang Panginoon, nabuhay. Sabi naman nila, pangatlo ka ng siraulo. Dumadami na kayo mga siraulo. In-illustrate ko lang, no? Kasi itong lalaki nito, nakita nila na mukhaan. Ang fourth appearance po ay si Simon po. Si Simon po, sabi sa Lucas chapter 24:34, hindi na in-emphasize pa paano magpakita ang Panginoon kay Simon, at nakita mismo ni Simon Peter na si Jesus ay nabuhay. Ang fourth appearance, ang fifth appearance po ni Jesus, nung sila po ay nasa upper room, ito na, habang binabalita ni Cleopas, ni Mary Magdalene, at ni Joanna, nila Salome, totoo na buhay ang Panginoon. Nagmi-meeting sila. Paano nangyari na buhay ang Panginoon? Nakita ni Peter. Talagang buhay ang Panginoon. Sa verse 19 po, then the same day at evening, sila'y nagmi-meeting nung gabing yon. Pinag-uusapan nila kasi si Jesus nagpakita sa ilang mga apostol lang sa mga babae. Pero sabi to, then the same day of evening, habang nag-prayer meeting sila, being the first day of the week. First day of the week is Sunday. Amen. When the door was shut, kasi nakalak yung pintuan eh.
When the disciples were assembled for fear of the Jews, dahil uhulihin sila ng mga Hudyo, came Jesus stood in the midst and said unto them, Peace be unto you. Nung time na nag-uusap sila, na pinag-uusapan nila, paano nabuhay itong Panginoong ito? Eh nakita natin yung kakilakilabot na kamatayan. Biglang lumabas si Jesus, sabi ni Jesus, Peace be unto you. Siyempre, kung ikaw yung disipulo, di ba? Baka ganun ang ng ano mo, yung kanya-kanya expression, bulto! Kasi sabi na, bulto! Kaya nga sabi ni Jesus, meron ba kayong tinapay? Meron ba kayong isda? Nakita ni Jesus, kumain siya at nakita nila yung butas na kamay ni Jesus at pinakamatindi, yung tapyas ng tagiliran niya na wala ng bituka. Baka wala na rin liver. Dapat nagpapadialysis na si Jesus noon. No? Kasi nung pumatay si Jesus, para masiguro ng mga Romano na si Jesus ay patay na sa krus, ay sinibat nila yung tagiliran ni Jesus. Eh yung sibat, may sima yan. Kaya paghugot nila, labas bituka. Sabi nga, dugo at tubig ang lumabas doon sa katawan ni Jesus, na yun po yung pinakita na si Jesus ay patay. Kaya nung nabuhay siya, nakita ng mga alagad na totoo nabuhay nga siya ang Panginoon. Pinakita niya kumain siya. Paano nangyari yung pumasok siya sa loob ng pintuan, sa loob ng bahay na nakalak ang pintuan, glorified body, pero may laman at dugo, meron laman. Sabi ni Jesus, hindi ako multo. Hello! Ang multo ay walang laman, kaya totoo rin ang multo. Mga evil spirit yan. Walang buto at laman. Hawakan ninyo ako, nabuhay talaga ako. Kaya siguro, pindot-pindot ng mga alagad. Ginanong na siguro ang mukha ni Jesus. Ikaw talaga yan. Ikaw talaga yan. Sabi ni Jesus, tama na, sisira na yung buhok ko. No? Kaya ito yung pang fifth appearance ni Jesus from the Emmaus to upper room. Verse 20. And when he had said, and when he had so said, he showed unto them his hands. So, pinakita niya ang kanyang mga kamay. O ito, para maniwala kayo, ito yung butas ng kamay. Then where the disciples' blood, siyempre natuwa sila, sabi na, yung kanilang pag-asa na gumuho, na yung Kristong kanilang sinundan, ay naririto sa harapan nila. Buhay na buhay. Sila'y namagalak when they saw the Lord, verse 21. Then said Jesus to them again, Peace be unto you. Sabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. Kasi sila'y bagabag eh. Ilang araw silang depressed. Sabi ni Jesus, Peace be unto you. My Father has sent me, even so sent I you. Verse 22. And when he had said this, his brethren on them, and said unto them, Receive ye the Holy Ghost. Manugahan ni Jesus ng banal na Espiritu. Tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Tuloy mo na sa verse 23. Whosoever sins ye remit, they are remitted unto them, the authority of the apostles. Ano man ang patawarin ninyo dito, ay patatawarin din natin. Whosoever sins ye remain, they are retained. Ito yung pinanghahawakan ng mga Katoliko, kaya nga merong kumpisan. Sino ba nga dating Katoliko rito? Ako, Katoliko, sagrado, nakalak pa ako, naka-welding pa. Dati kami mga Katoliko. Nung ako'y grade 6 na mumumpisal kami, di ba meron yung pintuan na butas-butas, sabi ng pare. Sige na boy, ano yun sasabihin mo? Father, sabi ng teacher ko, sabihin mo na ako, anong maalala mo sa Father, makulit po ako. Minsan nanakaw po ko ng piso sa nanay ko sa tikaka. Father, lahat sabihin mo, sige, pinatawad ka na ng Panginoon, magbasa ka. Pumunta ka sa altar, 10 ama namin, 5 aba, Binoong Maria, Holy be to the Father, 5 uli, at patatawarin ka ng Panginoon. Sasauluhin mo yun. Kaya nga, ito yung pinanghawakan ng mga Katoliko eh. Nasabi nila yung pari daw, pag pinatawad ka, patatawarin ka rin sa langit. No?
Kaya nga sabi ni Jesus sa mga apostol, kasi sila yung apostol na magsisimula ng simbahan, the authority of the church, sabi niya, sino man ang inyong kalaban sa lupa, kakalaban sa langit. Tuloy mo sa verse 24. But Thomas, ito na, punta na tayo kay Thomas. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. Ito ang hirap kay Thomas eh. No? Nagkakagulo na yung mga alagad. Si Tomas ay naglalamierda pa. Ibig sabihin, si Tomas ay siguro depressed na depressed. Bumalik sa dating buhay niya. Ano ba yung prayer meeting na yan? Laylo muna ako. Patay na ang Panginoon eh. Pero alam natin si Tomas, nakarinig siya ng mga balita na si Jesus ay nabuhay. Kasi pang 6 appearance ni Jesus to kay Tomas, alam niya na nagpakita sa 12, nagpakita kay Mary, nagpakita sa mga ibang mga, sabi ni Tomas, distansya muna ako, marami nang nababaliw doon. Distansya muna ako. Hindi muna ako atin ng prayer meeting. Kasi lahat sila crazy. Naniniwala silang nabuhay ang Panginoon. Yung time na nagpakita si Jesus sa 10, kasi 11 na lang sila eh. During that time, nagpakamatay na si Judas Iscariot. No? Yung time na yun, wala si Tomas, sabi nito, but Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came, no? Verse 25. The other disciple therefore said unto him, nung makita nila si Tomas, pinuntahan nila sa Tomas, we have seen the Lord, sabi nila Tomas, matawa ka, nabuhay ang Panginoon, buhay ang Panginoon, sabi nila. Buhay, huwag tayo malungkot, buhay ang Panginoon. Sabi ng mga alagad, galak na galak sila. But he said, pero may reaction ni Tomas, ikaw mga ako, ano ba? Ano buhay? Ano ba sinasabi niya buhay? But he said unto them, except I shall see in his hand. Kung makita ko yung kamay niya, maniniwala ako. Yung butas ng kanyang kamay, sabi niya, except I shall see in his hand the print of the nails. Gusto ko muna makita yung butas ng yung 12 yung haba ng pako, dress ang bilog. Ganun kasi kalaki yung butas ng illustrate sa Wilmington eh. Yung pako na ginamit. Kasi hindi pwedeng pakong bakya. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng pako na dito lang sa concrete niya. Kasi bubuhatin yung katawan ni Jesus yun eh. Kaya, verse yung haba, kasi tatapos yun sa loob ng pako. Di ba pinakita sa Passion, tumagos pa sa likod? Grabe ano, no? Yes, parang sincere, no? Parang malagano ng simento. Kaya sabi ni Tomas, ano na buhay? Gusto ko makita yung kamay ni Jesus, yung 12 na haba ng pakong bumutas, at 3 bilog na ganyang kalaki yung bilog nun. Gusto ko na makita, the finger is nailed, and put my finger, di lang yung matindi. Gusto kong ilusot. Hindi na naiya si Tomas, no? Gusto ko ilusot, hindi na pa makita, gusto ko ilusot. Sabi into the print of the nail, and thrust my hands, ito yung mabigat, and thrust my hands into his side, I will not believe. Sabi ni Tomas, gusto ko rin maipasok ang buong kamay ko sa kanyang tagiliran na sinubat, na tinusok ng sibat. Kasi isang kamay doon eh. Mapasok ko sa loob, kapain ko yung butuka at yung mga puso. Doon pa lang akong maniniwala na siya'y nabuhay. But grabe si Tomas, no? Tinignan ko, sabi, ba't gano'n na lang ang pagka-dismaya ni Tomas? Kasi nakita ni Tomas na hindi biro yung kamatayang dinaanan ni Jesus. Talagang hindi lang siya basta pinatay, tinorture siya. Biro mo, pinano siya ng 39 stripes na merong pang sima, at pag tumatagos sa katawan ni Jesus, kinukuha yung laman. No? Gaano kabigat yung kamatayang yon? Lahat ng laman ni Jesus kinukuha, at yung 39 stripe na yon, na merong 5 kamay, na yung dulo may mga sima. Kaya sabi ni Tomas, walang kapag-asa na mabubuhay si
naniniwala. Kayo imahinasyon. Amen? Sabi niya, magpakita muna siya sa akin. Hindi ako naniniwala. Verse 26. Then after 8 days, ang bihira, nung mangyari yung bagay niya, after 8 days, 1 week almost ago, and after 8 days again, his disciple were with him. Nandun na si Tomas. Siguro napilit lang, Tomas, huwag ka na mag-backslide. Atin ka muna ng prayer meeting. Meron pa rin pride. Kahit na total, may pinagsamahan naman tayo. Sige, atin mo na, iwanan ko muna yung business ko. Atin mo na, magtipon tayo. Kasi kami lahat ay makakita ng pagkabuhay ni Jesus. Sabi ito, after 8 days, again his disciples were with him, and Thomas with them. Nandun na si Tomas. Sabi nito, then, open and close parenthesis. Then came Jesus, the doors being shut. This same na nakasarado ang pintuan. Wala nang katok-katok. Pumasok si Jesus with glorified body. Sabi ng Bible, he stood in the midst, tumayo siya sa gitna, and said, peace be unto you. Yung mga 10 alagad, kasi 11 na lang sila, hindi na lang silang takang, oy, si Jesus. Kasi nakita na nila, 7 appearance na yun eh. Hindi na silang takang. Si Tomas, sabi ni Tomas, kasi yung 11, ay 10, alam na nilang darating si Jesus eh. Peace be unto you. Verse 27. Then said to Tomas, ang unang hinarap ni Jesus, yung pa-absent sa simbahan. Hanapin mo yung pa-absent dito. Yung laging wala sa simbahan. Siguro nandito si Tomas, nung nagpakita si Jesus, sabi gumanon siya, Tomas. Talagang point. No? Kasi siya lang hindi naniniwala eh. Sabi niya, then said he Tomas, halika. Siguro si Tomas nanginginig. Pero mo, bigat yung ginamit niyang statement, except I will, yung aking finger mailusot sa butas at maipasok ang kamay ko, doon pa lang ako maniniwala. Hindi ako naniniwala. Sabi ni Jesus, Tomas, sinilip niya pa siguro si Tomas sa butas ng kanya. Tomas. Sabi ni Tomas, nanginginig si Tomas. Ini-illustrate ko lang para makita ninyo yung damdamin ni Tomas. Sabi ng mga alagad niya, halika na, sama ka na, lapit ka na. Ikaw kasi absent ka eh. Absent ka naman kasi, yan tuloy. Sabi ni Jesus. Sabi ng Panginoon, please hide the light. Huwag ka na mahiya. Tusap mo. Tapos ang bilog niyang butas, 12 ang haba ng pako. Kasya daliri mo, maluwag pa nga eh. Pasok mo. Pasok mo, Tomas. Sabi niya, okay, pasok mo na. Sabi niya, and please, hide the light finger. Akin ang buong kamay mo. Akin na. Tinaas ni Jesus yung rope niya. Kapain mo puso ko. Kapain mo bituka ko. Walang makapa. Wala nang bituka eh. Wala nang may puso pa rin. Nahawakan siguro yung ribs ni Jesus. Buong finger pinasok. Yan yung sibat na pumasok. Di ba sabi mo, malusot mo lang yung daliri, maipasok yung kamay. Sabi niya, hide thy finger and thrust it in my side. Pasok mo, hanggang magsawa ka. Pasok mo. Ano, kontento ka na? Siguro inalis si Tomas. Sabi ni Jesus, nawakan niya si Tomas, be not faithless.
huwag kang mapagduda. Be not faithless, but believe. Yan ang requirements ng pagsampalataya. Hindi na kailangan ng to see is to believe. Yan ang concept ng mundo ngayon eh. Naniniwala lang ako, pag nakita ko, babalik si Jesus. Ilang taon na, ilang nanay na natin ng mga matay. Tapos na nga si Adolf Hitler. Dumating na ngayon ibang mga henerasyon. Hanggang ngayon, di pa rin dumarating si Jesus. Sasabihin niyo na buhay ay babalik. Sabi ni Jesus, be not faithless. Magbuong ka. Pag bumalik si Jesus, ikaw ang unang-unang bibisitahin. Talian niyo yung kamay niyan, pati mukha niyan, ibulin niyo pati walik sa impyerno, katabi si tanig. Ayaw mo maniwala eh. Sinishare yung gospel sa'yo, sister, brad, huwag kang malunod sa mundo. Kailangan mo si Kristo. Tanggapin mo si Jesus. Ayoko niya, kailangan mo magtrabaho, trabaho. Hindi mo kailangan niya spiritual. Hindi tayo kailangan dyan. Sabi ni Jesus, be not faithless, but believe. Verse 28. And Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. Nasa mo ni Jesus? 29. Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me. Dahil ba sa nakita mo? Ito ba yung batayan na maniniwala ka sa akin? Na-accept na malusot mo yung daliri mo sa butas ng aking kamay at maipasok. Hindi ka ba naniniwala sa salita ng Diyos? It is written, it shall be done. Hindi ka ba naniniwala na ako ang tagapagligtas? Sabi ni Jesus, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Hindi yan ang pananampalataya ang hinahanap ko. Sabi niya, blessed are they that have not seen and yet believe. Sino mas mapapalad? Sila, tayo. Mas mapapalad daw ang hindi nakakita pero sumasampalataya. Hindi natin nakita si Jesus. Hindi natin nasilayan na hawakan ng kamay at sa salita ng Diyos, naniniwala tayong may Jesus na tagapagligtas at babalik sa huling panahon. Mas blessed us. Mapalad daw ang mga hindi nakakakita ngunit sumasampalataya. Tuloy mo sa verse 30. Ano sabi niya sa verse 30? And many other signs truly did Jesus in the presence of His disciples. Nagpakita ng mga signs and wonders si Jesus, which are not written in this book. Anong gusto niyo ba ng sign? Boy. Ganun kaya yun? Sabi ng Panginoon, at hindi na isulat. Kung isusulat lahat yung ginawa ni Jesus, kukulangin daw ang libro. Pero sabi ni Jesus sa verse 31, but these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believe you might have life through His name. Amen. Kaya nga itong si Tomas, doon niya palang nakita na itong Jesus na nagsasabing mabubuhay mula sa mga patay, naghanap siya ng pruweba na makita niya muna ng dalawang mata niya at maka-experience niya mahawakan. Pero sabi ni Jesus, maaari hindi natin masisi si Tomas sa nangyari. Kasi nakita ni Tomas kung gaano kaseryoso ang kamatayan nito. Alam niyo ba, gaano ka-precious ang kaligtasang iniligara ng Diyos sa atin. Yung binasa ni Brother Jerry kanina, you are broke with a price. At ang pinambayad ni Jesus, ang kanyang katawan mismo, ang kanyang dugo. Kaya nga sabi ng Bible, sa huling araw ng paghuhukom, sinong makatatakas sa galit ng Diyos? Sabi ng John chapter 3 verse 17 and 18, and this is the condemnation,
that God gave in His Son to condemn not the world, but the world might be saved unto Him. But whosoever believeth not is condemned already. Sa palagay mo, palalagpasin kaya ng Panginoon sa galit na yung mga taong nagre-reject kay Jesus? Kapatid, naisip mo na ba kung gaano kahalaga ang kaluluwa mo sa harapan ng Diyos? Ano sabi ng Lucas chapter 12 verse 4? Yan tayo magtatapos. Conclusion. Lucas chapter 12 verse 4 and 5. And I say unto you, sabi ni Jesus, my friend, be not afraid of them that kill the body. Huwag kayong matakot pag mamatay ang iyong katawang lupa. Of them that kill the body and after that have no more that they cannot do. Maraming nagbabanta sa buhay natin yung patayin. Sabi ni Jesus, huwag niyo silang katakutan. Pagkatapos ng mamatay kayo physically, wala na silang magagawa. Verse 5, but I will forewarn you. Binabalaan ko kayo, sabi ni Jesus. You whom you shall fear him which after he had killed had power to cast into hell. Yea, I say unto you, fear him. Ang dapat ninyong katakutan, kung kayo'y matapos mamatay, hindi nyo tiyak ang langit. Amen. Kaya nga po yung kamatayan ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, it is a precious gift na ginawa niya sa atin. Tapos Kristiyano tayo, pawindang-windang pa tayo. Pawala-wala pa tayo. Paano natin pakikita yung kahalagahan ng kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin? Kapatid, this is the day of salvation, not tomorrow. Alam nyo, ito ganito kalaki at kahalagang kaluluwa na ibinigay ng Panginoon ng kanyang buhay. Sabi nga ng Panginoon, anong mapapala ng isang tao, makamtan mo man ang buong kayamanan sa mundo, buong karangalan, ngunit ang kaluluwa mo naman, mapahabang sa impyerno. Amen? Maraming tao religyoso, but religious, very lost. Niyayakap ang religion, dito ako pinanganak, dito ako mamamatay. Pinanganak akong Katoliko, pinanganak akong Muslim, pinanganak akong ganito, dito ako mamamatay. Niyayakap din ang religion, very fanaticism, pero hindi nila alam ang tunay na kaligtasan. Religious, magandang religion, pero ang religion hindi makapagdadala sa atin sa hari ng langit. Amen? Itong reason kaya tayo nagsisimba. Itong reason kaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, go ye to all the world and preach the gospel. Napakahalaga na tayo ay mag-share ng gospel. Dahil maraming kaluluwang hindi kilala si Jesus. Amen? Let's pray. Manalangin tayo. Let's pray. Bago tayo manalangin, awitin natin yung I will come by the way of the cross. Maganda po kasing awitin ito. Kung paano si Jesus ay nagbuwis ng buhay. At habang inaawit natin ang bawat lyrics na ito, yung mga hindi pa po nakakalap, sumabay na lang po sa awit na ito. Plus mo yan. Dito tinapos ng Panginoon ang ating kaligtasan.
receive on the